Ayon po kay Professor Ripple Effect, may malinaw na dahilan kung bakit hindi po basta-basta nagiging volatile sa XRP. Ayon po sa dokumentong isinabmit ng Cboe BZX Exchange para sa Canary XRP ETF Trust, nakapaloob dito na sa XRP ay may espesyal na trading structure na likas po na nakakapigil sa matitinding price swings at market manipulation. Kapag mas pinaniniwalaan po ng mga investors na stable po sa XRP, mas tataas ang tiwala at demand na posible pong magdala ng gradual price growth. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at agad po nating simulan sa ating pinakaunang katanungan kung paano nga ba nakakatulong ang global liquidity at 24/7 na trading. Sabi rito, the filing revealed that XRP is traded globally across numerous exchanges, maintaining 24/7 liquidity that absorbs price shocks in real time. Ayan, dahil daw po sa kanyang global liquidity ay tuloy-tuloy ang trading ni XRP sa buong mundo, 24/7, walang pahinga. Ibig sabihin walang off hours na pwede pong magdulot ng biglaang gap sa presyo tulad ng sa mga traditional markets. Sa bawat segundo, may nagtitrade kay XRP sa iba't ibang bansa. Kaya mabilis din po siyang nakakabawi kapag may sudden market drop. Sa market impact, ang ganito pong sistema ay nagpapalakas ng market confidence at nakakatulong para panatilihing balanse ang presyo ng XRP kahit may bigla ang pagbabago sa market sentiment. Sunod na tanong ay paano naman po napipigilan ang market manipulation? Yan, sabi po rito ay the exchange emphasized that XRP's geographically diverse trading market makes manipulation difficult and expensive. Ayan. Sabi po ng Cboe BZX Exchange, yan ay napakahirap daw pong manipulahin ang presyo ng XRP dahil kalat ang kanyang trading sa iba't ibang bansa at saka exchange. Hindi ito tulad ng ibang assets na nakasentro lamang sa isang lugar. Para subukang galawin ang presyo ng XRP, kailangan mong sabay-sabay na kontrolin ang maraming exchange sa iba't ibang time zones. Isang bagay po na halos imposible at sobrang mahal. Sa market impact, mas secure po sa XRP laban sa wash trading at saka coordinated price attacks. Kaya nananatili pong organic ang kanyang price movements. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga institution dito? Yan, sabi po rito ay an ex-user named Monica noted that regulatory harmony and institutional arbitrage will sustain XRP's market balance through ODL and market makers. Ayan. Ayon po kay Monica, kapag mas naging consistent daw ang mga regulasyon sa iba't ibang bansa, mas lalo pang magiging stable sa XRP. Ang mga institutional players tulad po ng mga gumagamit ng on-chain, on-demand liquidity at market makers ang siyang tutulong para panatilihin po ang supply at demand sa tamang balanse. Kaya sa market impact, ang institutional arbitrage ay magbibigay po ng dagdag na layer ng price control, kaya mas predictable at saka less risky ang galaw ng XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang stability po ni XRP ay hindi po aksidente. Ito po ay produkto ng matalinong market design, global, tuloy-tuloy at mahirap pong manipulahin. Kung may isang crypto na may potential na maging steady force sa market habang nagiging mainstream ang blockchain finance, si XRP na po ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.